sa sobrang bagal po ng Anti-Money Laundering Council. Yun po yung naghahabol sa mga pinagdududahang iligal na kayamanan dito sa ating bansa. Baka wala nang makita ito kasi halos ilang linggo nang pinag-uusapan ng graft in corruption na pumutok dito sa flood control program o scam. Wala pang nahuhol. Wala pa tayo nabalitaan kung anong ginawa ng Anti-Money Laundering Council, Anti-Money Laundering Law para pigilan. Kasi po, siguradong itatransfer, itatago na itong mga perang ito para hindi mabawi ng gobyerno. At ito po ay bilyon, baka trilyon na involved sa korupsyon. Kung naging maagap lang ang Anti-Money Laundering Council, baka meron tayong ma-recover pa at hindi matransfer sa mga dami na corporation o pangalan nitong mga marunong magtago ng perang pag-aari ng mamamayang Pilipino, politiko, kontraktor o district engineer o taga-pamahalaan. Wala pa ho tayo nabalitaan, mabuti na lang at ngayon, ay parang ngayon palang kikilos. Kung hindi pa gumalaw ang DPWH, sabi kasi ni Secretary Dizon, makikipag-usap na sila sa AMLA, Anti-Money Laundering Council, para dito. Pero sa totoo lang, hindi po kailangan pakiusapan pa. Hindi po kailangan na sabihan pa ang Anti-Money Laundering Council. Dapat voluntary na silang gumagalaw kapag ganitong may mga scam na volume ng pera ng mamayang Pilipino ang pinagdudahang nawala. Sobrang bagal lang nila, hindi ko malaman kung anong pinaggagawa ng mga yan. Nasa batas yan eh. Madaduming pera, dapat bantayan. Tayo mga simpleng mamamayan, pag nagdeposito tayo sa bangko ng higit 500,000, sinisita na eh. Saan galing? Pinagdudahan na kung saan galing ang pera. Bakit yung mga mayaman nakakapag-withdraw ng daan-daang milyon, nakakapag-deposito ng daan-daang milyon? Wala malang tanungan. Nakita niyo yung lumabas na pera dun sa opisina ng District Office ng Bulacan, ng DPWH, nakakalulang daan-daang milyon sa ibabaw ng lamesa. Paano na-withdraw yun ng ganong kalaki? Mas marami pa silang pera kaysa bangko. Alam ba nyo, yung mga bangko, hindi naman nagtatabi ng sa kanilang opisina ng ganyang kalaking pera. Paano sila nakakapag-withdraw? Paano sila nakakapag-deposito ng ganong kalaking volume ng pera? Yun ang trabaho ng Anti-Money Laundering Council na walang ginagawa. Para sa aking opinion, inutil yung opisinang yan. Mabuti nila at nasilip na ni Secretary Dizon na kanya raw itong kakausapin na para magkatulong sila. Pero ang aking punto rito at aking pangangatawanan yan, hindi sila dapat utusan pa. Hindi sila dapat makipag-coordinate pa. Kailangan on the spot. Pag pumutok itong ganitong balita, gumagalaw sila dahil sila yung merong authority. Pero mukhang natulog sa pansitan at sa kangkungan. Mapapailing ka na lang. Ano po inyong masasabi dyan? Samantala, ito ho, yun daw pong bonds, yung, alam nyo, mga kontraktor, merong binibigay na pera yan sa company kapag merong gobyerno at pribado kapag sumali sa bidding. May bonds na tinatawag niya. Halimbawa ay 100 million or kaya na kontrata. Halimbawa, ang bonds na yan hindi ko lang kung magkano. Halimbawa sabihin natin 5 million. Iyon po ang babawiin po. Yan po yung babawiin ng gobyerno. Kukunin yan sa mga kontraktor. Yung bonds na yan, hindi na may babalik. Hindi na may babalik yan sa mga may-ari. Kukumpiskahin na daw po ng pamahalaan. Kung magkano yung bonds na yan, sa bawat kontrata, may bonds pong ganyan, yan po yung babawiin. At pati yung pera ng bayan, babawiin daw po ni Secretary. Yan ang maganda. Okay? Hindi lang ibinan, hindi lang kinasuhan ng administratibo, hindi lang kinasuhan ng kriminal, plunder, anti-graft, kung hindi babawiin pa rin po yung mga pera na kinuha ng mga kontraktor, politiko at government official na pera ng mamamayang Pilipino. Dahil ang ebidensya ay palpak na project, ghost project, at kung ano-ano pa. Pati mga senador at congressman dapat bawiin din ang kanilang kayamanan kung galing sa illegal. Kahit congressman, senador yan, kahit speaker pa, huwag kayo matakot. Mas matakot kayo sa galit ng taong bayan. Mas matakot kayo pag nagalit at napuno ang taong bayan. Sabi nga lang, pag napuno ang salop, kakalusin na yan. Huwag na nating hintayin magalit ng sagad ang mamamayang Pilipino. Sana dumami yung katulad ni Secretary Dizon sa gobyerno kasi masipag itong mama. Talagang wala siyang pakialam. Kakasuhan at gagawin niya ang lahat. Hindi lang dahil sa utos ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan.
Sana lahat ng mga cabinet secretary ganoon din. Kasi ang hindi lang naman sa DPW is may korupsyon. Maraming opisina ng gobyerno may korupsyon. Di ba sinabi ko na nga? Doon yan sa PTD4, ang PCO may pera para sa pagre-repair ng building, pagre-repair ng mga kamit ng lahat ng facilities dyan, pag-aayos ng opisina, hindi naman ginamit. Korupsyon yun. Nasaan yung pera? Taon-taon may pondo para sa pagkukumpuni ng opisina, pag-aayos ng mga facilities. Lahat hindi nila ginagawa. Kaya tumulo at nasira yung studio at kung ano-ano pa niyang walang aircon ng mga opisina. Isa lang yan. Paano pa yung mga departamento mas malaki ang volume ng pera? Ang DPW is number 3 lang yata, kung di ako nagkakamali, o number 2. Ang Department of Education, yan, nililis niya ang gara. Mas maraming pera dyan, bilyon, trilyon ang pera dyan taon-taon. Nagagamit ba ng tama yan? Marami pong departamento. Dapat yung mga sekretary na naghahawak ng mga departamentong ito, ngayon pa lang, silipin na ninyo mga kalokohan dyan. Hindi pwedeng walang kalokohan dyan. Lahat ng kontrata may nangungumisyon. Lahat ng project under contract. Lahat ng pera ng gobyerno bago gastusin, dapat may dokumento, may kontrata, may paper trail. Silipin nyo kung meron. Huwag tayo, yung ibang mga sekretary parang tahimik lang eh. Nakikiramdam lang eh. Akala mo napakalinis ito sa kanilang mga departamento. Meron din yan. Diyan sa Department of Agriculture, Department of Education, Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources. Ano pa bang departamento? Diyan sa Housing Department. At iba pa. Department of Trade and Industry. Lalo na under ng DTI, yung pick-up, di ba? Yung Philippine Contractor Accreditation Board, under ng DTI yan. May anomalya dyan sa construction. Pagbibigay ng lisensya at pagpapalit ng pangalan, may anomalya dyan. Kaya nga pagka gumalaw lang, ang lahat ng sekretary at ahensya ng gobyerno, marami silang madidiscover. Maliban lang kung nagtatakipan sila. At nakangangalangan siya, naghihintay lang sila, nakikiramdam lang sa issue ng public works. Hindi lang dyan may korupsyon, inuulit ko. Marami po. At hindi lang ngayong gobyerno under Marcos. Noong mga nakaraang pamahalaan, nangyayari na rin yan. Trilyon ang budget natin eh, taon-taon. Kung nagagamit ng tama yan, mayaman na tayo, maunlad na ang Pilipinas. Bakit until now ang Pilipinas ay underdeveloped? Bakit until now ang Pilipinas ay third world country? Kasi malala ang korupsyon. Hindi lang ngayon. Iyan ang totoo. Magagalit yung mga pinagtatakpan ng kalokohan. Bahala kayo sa buhay nyo. Huwag kayong magmalinis. Panahon ni Erap, panahon ni Gloria, panahon ni Aquino, panahon ni Duterte, magiging panahon pa ni Erap, ni Ramos, baka meron din. Kailang wala na siya eh. Pati si Aquino patay na eh. Yung mga nabubuhay pang presidente, lalo na si Gloria, pinakamatagal na naging presidente yan. After 1986. Di ba? Siya yun ang naging presidente ng 9 na taon. O ano nangyari? Di ba? Ang dami rin korupsyon nun na pinag-uusapan. Wala rin nangyari. Yan ang sinasabi natin. Hindi ngayon lang nangyari ito. Please like, share, subscribe, and follow.